Malamang sa mga church ngayon, ang kanilang introduction ay yung feast ni Mary. Pero may mas nagpukaw ng aking atensyon dahil naalala ko na kinabukasan, same day na December 8 ay kamatayan din o anniversary din ng kamatayan ni John Lennon. At kung matatandaan natin, si John Lennon ay isang miyembro ng isang pinakasikat siguro na banda marahil sa buong mundo. At dahil sa kanyang kasikatan, sa isang interview na o sa isang salita niya ay lumabas yung kanyang kayabangan at gayon din yung kanyang pagiging palalo. Sabi niya doon sa kanyang salita, silang Beatles were more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. So, sa kanyang statement na ito, ipinapakita lamang na mas nire-representa ni John Lennon yung glory niya, o yung sarili niyang glory, at yung kanyang ini-aim ay yung applause o palakpakan ng mga tao at hindi yung approval ng Diyos. So, pwede nating i-connect yan doon sa ating passage ngayong umaga. Pero bago tayo pumunta doon sa ating passage ngayong umaga, mga kapatid, nais ko lang ipaalala na we are created to represent God. Yan yung kanyang will sa atin. Genesis chapter 1 verse 26 na we are created in the image of God. So, ang nais ng Lord ay maihayag yung glory niya sa kanyang creation sa pamamagitan ng pag-create niya sa tao at pag-imitate ng kanyang nilikhang man sa mundo. Maipahayag, ma-declare yung kadakilaan ng Diyos, ma-declare yung glory ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. At yun yung di natin nakita kay John Lennon, for he opposed God. Sino maalala natin dito kay John Lennon? It is Lucifer. Na kahit kilala niya yung glory ng Diyos, ang mas ninais niya ay yung kanyang sariling glory. He represent his own rule. He represent his own glory. So, konting review doon sa ating huling preaching sa John, chapter 17. Ang Lord, ang ating Panginoong Jesus ay dumalangin sa kanyang Ama na yung kanyang mga disciple ay manatili doon sa kapahayagan ni Kristo na kung sino yung kanyang Ama. Sino yung kanyang Ama ulit? Yung kanyang Ama ay banal na Diyos, ngunit maibiging Diyos o puno ng grasya na Diyos. Ito ay, kapag sila ay napapanatili doon, nagkakaroon ng divine unity ang lahat ng kanyang mga hinirang. At sa divine unity na yon, pag sila ay meron ng divine unity, ito ay namumunga ng joy. Joy in submission, joy in service, even in suffering, and even in the temptation of Satan. So, hindi din lumalayo yung ating mensahe ngayong umaga. Dahil dito sa verse 17 to verse 19, the Lord is asking His Father that we, or His disciple and us, or the elect, ay not just be different from the world, doon sa joy at doon sa unity natin sa Kanya. Hindi lang tayo mag-agree sa message ng gospel na ang Diyos is holy, His Father is a loving Father, but also different tayo sa pamumuhay sa mundo. Kaya nga yung kanyang prayer, sanctify them. Kung titignan nyo, marahil sa mga covenant member, meron kayong English-Tagalog ng 1689, ang title ng chapter 13 ay Pagpapabanal. O pagkilos ng Diyos para banalin yung kanyang mga nilikha. So,
Di ba, pagka meron tayong nakikita sa paligid natin na parang kakaiba yung ginagawa or yung moral uh, virtue nila, angat kesa sa atin, namamangha tayo. Parang nasa isip natin, napakabanal nung taong yun, napakatuwid nung taong yun. So, ang nais ng Diyos sa atin, maging different tayo sa mundo. Ang pagiging banal ay different sa mundo. Ngunit, it is normal dapat sa isang Kristiyano. Ito yung nais ni Kristo sa atin. Kaya niya ipinanalangin sa kanyang Ama. At itong pagpapabanal na ito, makikita natin dito sa verse 17 to verse 19, it is a triune God work. Trabaho ito ng triune God, hindi ito trabaho ng tao. Na parang nabasa ko dun sa scripture na masama pa lang magsinungaling. Hindi na ako magsisinungaling. At pagka hindi ka na nagsisinungaling, pinagmamalaki mo sa lahat na hindi na ako nagsisinungaling, nabasa ko kasi sa scripture. Hindi lamang sa panlabas ang sanctification. It is more inward operation by the triune God. Pero, mga kapatid, although ito ay attributed sa triune God, it is mainly the work of the Holy Spirit. Ano sabi ni Kristo dito sa ating passage ngayong umaga? Sanctify them in your truth. At alam naman natin na ang truth is the scripture. Ang truth ay si Kristo, ang mensahe ni Kristo, ang gospel. At we cannot separate the Holy Spirit and the scripture. Dahil ang spiritual understanding sa lahat ng salita ng Panginoon is guided by the Holy Spirit. Sinabi yan ni Kristo dun sa John chapter 14, verse 26 ulit, na He will guide you sa lahat ng aking teaching at gayon din, He will make you remember of all my works and all my words. Sabi ni Kristo sa kanyang mga disciples. Kaya ito ay work ng Holy Spirit. Pero makikita natin na ang Father God ang nagdadala sa atin sa kapahayagan ni Kristo. Kung ikaw ay nandito ngayon, yan ay niloob ng Diyos na makinig ka ng Ebanghelyo. At gayon din, si Kristo sa kanyang salita. John chapter 1, verse 1. Si Kristo ang Logos o ang Word. Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Siya yung kapahayagan ng Diyos. Kaya naman, itong sanctification o pagpapabanal sa atin ay trabaho ng triune God. But it is the operation of the Holy Spirit that is working inside of us. So, dahil tayo ay nasa-saturate sa gospel, tayo ay na-convict sa ating mga kasalanan, nagkakaroon ng tunay na puso na nag-a-agree na tayo ay makasalanan, yung ways natin ay makasalanan at ang tamang gawin ay manampalataya kay Kristo, sundin yung yapak ni Kristo sa pamumuhay, nagkakaroon ng manifestation na tayo ay anak ng Diyos. So nabasa ba natin doon sa Old Testament scripture natin na tayo yung tunay na Israel. Tayo ay tinanggal ng Diyos from the world. Remember yung ating last preaching dito sa John, na tayo ay tinanggal na sa mundo at dinala na sa kingdom ng Panginoon. Ngayon na tayo ay nasa kingdom na ng Panginoon, mas nagiging makatotohanan yan, hindi lamang sa isipan natin. Hindi ito abstract thought. Ito ay tunay. Nakikita yung kabanalan sa ating pamumuhay. Hindi lamang kabanalan sa kaisipan, hindi lamang kabanalan sa puso that we agree that the gospel is true, that we agree that we are a sinner, and God is holy and a loving Father. We agree also that we must live according to the life of Christ. Kaya nagkakaroon ng manifestation din, yung John chapter 15. Hindi na kung pumilos ang Diyos,
Kung ikaw ay inilagay niya doon sa vine as a branches, mamumunga ka rin ng kabutihan. Magmamanifest din yung kabanalan sa iyong buhay. Magmamanifest na ikaw ay anak ng Diyos. Makikita ng buong mundo yung liwanag ni Kristo sa iyo. Makikita ng buong mundo yung kabanalan ng Diyos in your life. Kaya iyan yung ating preaching ngayong umaga. We are set apart for God's glory. At isa sa pwede nating i-consider dyan, gospel is the means of God to sanctify His children. Ang ebanghelyo, ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay pakabanalin. The Word of God is the means to sanctify His children. Ang Panginoon ay nanalangin sa kanyang Ama that His disciples be sanctified. And He said that the means that His disciple may be sanctified is the truth of God. Kung babalikan natin yung John chapter 14 verse 6, anong sabi ni Kristo dyan? I am the way, I am the truth, I am the life. Si Kristo ang revealer ng truth. Ito ay kaparehas ng mensahe niya doon dito sa ating current chapter. Sa verse 6, I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Ano yung truth na ito, mga kapatid? That God is holy and God is a loving Father. Ang Panginoon ay nanalangin na ang kanyang mga disciple din, katulad ng Ama, which is holy and a loving Father, be a holy people of God. Ngayon, matatanong siguro natin, Brother Nico, ano ba yung holiness na yan? Ano yung holiness na nais ng Panginoon sa atin? Kung titignan natin sa Scripture, sa buong mensahe ng Old Testament at New Testament, mga kapatid, ang holiness ay hindi lamang basta attribute ng Diyos. Ito ay may kahulugan sa Hebrew at sa Greek na tukat, to separate. Ibig sabihin, tanggalin o ibukod. Ito yung fundamental idea ng salitang holy or holiness. Ibig sabihin, kapag i-define o sinabi na ang Diyos ay banal, ito ay nagpapakita ng position and relationship na meron ng Diyos sa pagitan niya at ng mga tao at ng mga bagay. Para maintindihan natin, mga kapatid, siguro nakikita natin yung mga sikat na tao. Halimbawa si President Bongbong Marcos. Kung tayo ay panatiko ni Bongbong Marcos, pag nakita natin siyang uminom ng kape, ganun pala uminom ang presidente. So, nais natin gayahin yun para maabot natin yung level nung pagiging presidente ni Bongbong Marcos. Kung halimbawa, may paborito tayong banda, makita natin yung banda ni Yeng, nakita natin yung gitarista doon, ganun pala mag-gitara. Yung gitarista ni Yeng, ganun din yung style na gusto ko. Or isang artista, paano siya manamit? Ganun pala manamit ang isang artista. Ganun ang gusto kong gawin. So, makikita natin yung difference o yung layo ng pagitan natin sa kanila. Ganun din doon sa kabanalan ng Diyos. Nakikita natin yung pagiging perpekto ng Diyos. Ibig sabihin, ang holiness ng Diyos ay tinatawag na majesty holiness. Dahil ang Diyos sa kanyang holiness ay nagpapakita ng pagiging distinct niya sa lahat ng kanyang nilikha. Siya ay infinite in majesty. Meaning, ang Diyos ay lagpas sa pangkaraniwan. Napakahirap na itagalog nitong majesty holiness, ngunit ang natagpuan ko lamang, mga kapatid, ay lagpas sa pangkaraniwan. So, ibig sabihin, hindi pangkaraniwan yung akto ng Diyos. Kung siya ay nagmamahal, hindi pangkaraniwan yung kanyang pagmamahal. Hindi abot ng kayang isipin ng tao. Kaya naman ang holiness ng Diyos ay pwedeng gamitin sa lahat ng kanyang attribute. Di ba sinasabi natin,
Ang kanyang pag-ibig ay banal. Ang kanyang hustisya ay banal. Hindi pangkaraniwan sa ating mga mata at sa ating kaisipan, lagpas doon sa pwede nating magawa, maisip, at maramdaman. Ngunit meron ding ethical naman na idea, yung holiness ng Diyos. Ito na, dito pumapasok yung experiential, kung paano niya inilapat sa ating mga buhay yung pagiging banal niya. Makikita natin yan dun sa Job chapter 34, verse 10, kung saan hindi pa o kung saan hindi nawawala yung idea ng separate or cut off, pagiging bukod sa iba. Ibig sabihin dyan sa Job chapter 34, verse 10, o yung ethical na idea ng holiness ng Diyos, ang Diyos ay separated sa moral evil and sin. God in His holiness cannot commune or cannot have communion with sin. Hindi siya pwedeng magkaroon ng communion with sin. Kaya nga siya different from us. Dahil all our ways are sinful. At saan natin makikita yung kabanalan ng Diyos? Sa buhay at kamatayan ni Kristo. Nang makita natin ang kanyang perpektong pagsunod sa kautusan ng kanyang Ama, ang kanyang pagpapasailalim sa kalooban ng kanyang Ama na iligtas ang mga hinirang ng Diyos, nakita natin yung pagiging perpekto ng Diyos. Nakita natin yung kabanalan ng Diyos. Gayun din, nakita natin yung kabanalan ng Diyos nang ibuhos ng kanyang Ama yung kaparusahan para sa kasalanan ng tao. Ibuhos niya sa kanyang anak. Ito ay nagpapakita ng kanyang galit sa kasalanan. Nang ibiling ng Ama yung kanyang mukha sa kanyang anak, ipinapakita nito na hindi siya pwedeng magkaroon ng communion with sin. At kung titignan natin, ang krus ng Kalbaryo, makikita natin ang kabanalan ng Diyos at ang karumihan ng tao. Ang karumihan ng kasalanan. At hindi lamang yung karumihan ng kasalanan at karumihan ng tao, but also yung pagiging holy ng Diyos. We also marveled upon His majesty. At makikita natin yung ating insignificance. Nakita natin kanina dun sa ating Sunday school, sinabi ni Pastor Iyer doon na pagka saturated tayo sa Word, lalong lumalaki yung glory ng Lord sa ating mga mata, at gayon din, nakikita natin yung ating insignificance. Totoo yun. Dahil ang krus ng Kalbaryo ay nagpapakita ng distansya ng Diyos at ng tao, ng pagiging kapos ng tao sa kabanalan. Nadaanan natin yan sa preaching ng Romans, chapter 3, verse 23, chapter 6, verse 23. Bakit may kamatayan? That is the wages of sin. Ano yung sinasabi sa chapter 3, verse 23 ng Romans? All have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakapantay doon sa righteousness na dinidemand ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin pwede ipagmalaki ang ating mabuting gawa, hindi din natin pwedeng sabihin na hindi ako makasalanan katulad ng mga makasalanan na nakatulan sa korte ng tao. Wala akong record sa barangay. Dahil mula nung nagkasala si Adan, lahat na ng gawa natin ay tainted ng sin. Kaya nga kinailangan na mamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Even yung mga tinuturing nating santo sa mundo ay pinagkamatayan ni Kristo. Hindi nila pwedeng ipagmalaki yung sarili nilang gawa. Para makita natin yung ating sobrang karumihan, tignan natin yung Matthew chapter 5 verse 43. Kung saan makikita natin yung difference ng Diyos at ng tao.
Ipinakita dyan yung kabanalan ng Diyos. Kung gaano kadakila yung kanyang kabanalan. Kung gaano kalayo yung ating pag-ibig sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dyan, umiibig lang ang tao sa mga taong umiibig din sa kanila. Ngunit hindi nila kayang umibig sa mga kaaway nila at mga nananakit sa kanila. Ngunit dahil sa buhay ni Kristo, kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nakita natin yung dakilang pag-ibig. Nakita natin yung banal na pag-ibig. Para mas maintindihan natin kung gaano karumi yung ating kasalanan o yung ating lahat ng gawa, ito yung mga dahilan. Dahil di natin kinikilala ang Diyos at wala tayong kakayanan na sundin ng Diyos dahil hindi natin alam ang kanyang kabanalan. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Kung susunod tayo sa Diyos o sa batas ng Diyos, ito ay nagmumula sa puso ng puno ng pride. Nais nating patunayan na righteous tayo more than other people. Na righteous tayo na pwede nating pantayan yung righteousness ng Diyos. Ang gawa natin ay walang pagmamahal sa Diyos. Walang desire na gawin yung kanyang kalooban. At pangatlo, ang pinakatinutumbok ng ating sarili, ng ating pagnanais, ginagawa natin iyon para sa glory ng ating sarili, hindi para sa glory ng Diyos, hindi para irepresenta yung dakilang Diyos. Ginagawa natin iyon para ipagmalaki yung ating sarili. Kaya kinakailangan ng tao ang Diyos upang maunawaan niya yung kabanalan ng Diyos patungkol doon sa kanyang kabanalan. At kay Kristo natin ito nakita. At nakilala natin ang Holy God and a loving Father dahil doon sa buhay ni Kristo at kamatayan ni Kristo. Sa katotohanan na ito, binibigyan tayo ng kalakasan at joy upang sumunod sa holiness ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama, we marveled upon Christ's humility. We marveled upon Christ's love for us. We marveled upon Christ's righteousness. That is why we come to Him with humility and with lowly heart. We submit doon sa katotohanan ng kanyang ginawa. Ang remarks natin dito mga kapatid, hindi ba ito regeneration or justification? Di ba nangyayari yung ating pag-iisip na tayo ay makasalanan at ang Diyos ay banal, tayo ay niligtas lamang ng Diyos. Nangyayari yan sa regeneration at sa justification. Ang pwede nating sabihin mga kapatid, regeneration ay may kinalaman sa sanctification. Ang pagkapanganak sa Espiritu ay ang beginning ng sanctification natin. Regeneration is one-time event. Isang beses lamang tayo ni-regenerate. Hindi tayo pwedeng maging half-regenerated. Kundi tayo ay regenerated na, truly. Or else, hindi talaga tayo na-regenerate. Ang sanctification naman, gradual change from glory to glory. Para maintindihan natin, tayo ay parang isang sanggol sa sinapupunan na ipinanganak sa Espiritu at isang beses lang tayo pinapanganak. At katulad ng tao, we continually grow in knowledge habang tayo ay nabubuhay. Pero tayo ba ay perpektong nagkakaroon ng knowledge sa lahat ng knowledge sa mundo? Hindi. Tayo ay patuloy pa rin nag-grow. At mapaperfect lang yung ating sanctification when our God return o our Lord returns and perfected our sanctification through His glory. At masasabi naman natin na yung justification ay yung judicial basis ng sanctification. Kung hindi ka ginastify ni Kristo through His blood, eh wala kang sanctification.
Kaya naman kumikilos yung banal na spirito sa'yo dahil merong basis yung banal na spirito. Si Angela ay pinagkamatayan ni Kristo. Therefore, sabi ng banal na spirito, I will sanctify him. God sent, or the Father sent the Holy Spirit kay Angela to sanctify him, to mortify her sin, para kumilos sa kanyang kalooban at mas ma-convince siya na siya ay makasalanan. In every way, in every detail ng kanyang buhay, makita ni Angela yung kanyang karumihan at ipatay niya yung kanyang buhay kay Kristo. Anong makikita natin dito, mga kapatid? Dahil sa pagkamatay ni Kristo, sa gawa ni Kristo, sa persona ni Kristo, ang lahat ng hinirang ng Diyos ay nabiyayaan ng blessing of sanctification or salvation blessings. Dahil pinagkamatayan ka ni Kristo. Maaari mong masabi na ang salvation na tatanggap mo kay Kristo ay totoo. Magkaroon ka ng assurance na ikaw ay niligtas ng Diyos. Dahil meron ka na ngayong conformity kay Kristo. Life that is conscious about holiness of God. Kung ano yung pleasing sa Diyos ay nakikita mo na. What is love according to the knowledge of God. Life that has joy abiding in the Word. Meron ka ng joy abiding sa Word ni Kristo and have the desire to do His will. Life that has aim. Ngayon may aim na yung buhay mo o may goal na yung buhay mo, and that is to glorify God. Anong mapapansin natin dito? Ang buhay na meron ng isang Kristiyano, ang pinagkamatayan ni Kristo, iba na sa buhay na meron sa mundo. Verse 14 to verse 18, itong John chapter 17. We are separate, God take us away from the world and brought us into His kingdom. Ang pwede nating makita dyan, sanctification is being set apart for God and to His purpose. Sabi sa verse 19 ni Kristo, He consecrate Himself so that His disciple may be sanctified. Kinonsecrate ni Kristo o sinanctify ni Kristo ang kanyang sarili para sa kanyang work of atonement doon sa cross for the life and salvation of the elect. Ibig sabihin, mga kapatid, Jesus Christ consecrate Himself to do the will of the Father, to be atonement for the elect. At same yan ang message doon sa John chapter 1 verse 29 and verse 34, John chapter 10 verse 17 to 18, John chapter 11 verse 49 to 52. Kung saan sinasabi diyan na si Kristo ang Lamb of God, taking our minds doon sa Old Testament sacrificial system ng Israel, kung saan kino-consecrate yung isang lamb or yung bulls or ram para i-alay sa Diyos kapag sila ay nagkakasala. But Jesus Christ consecrate Himself and died once and for all for us, that we may be separated from the world for God and for the purpose of His Father. Kaya tayo may salvation blessing because Christ consecrate Himself and died for us. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya ka may kaunawaan, kaya ka na-regenerate, kaya ka na-justify at nasa-sanctify ngayon, it is because Christ died for you.
Ito yung kahalagahan na siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang yung mga salvation blessing na meron na pagkakaloob ng Diyos ay kailangan selyuhan ng kanyang dugo. Napaka-importante na balikan natin yung plead ni Kristo doon sa verse 11b. Now we kept in the revelation of Him na ang Diyos ay banal at loving Father. Dahil sa pagpapaalala ni Kristo na ang kanyang Ama ay banal, or bakit tayo sa mensahe ng gospel, nauunawaan natin yung distansya natin sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng spiritual understanding dahil merong kamatayan si Kristo at nananatili tayo sa salita ng Ebanghelyo. Ngunit hindi katulad ni Kristo na kaya siya nakasunod sa kanyang Ama ay may perpektong kaunawaan, meron tayong limitasyon, kaya nga nagkakasala pa rin tayo paminsan. Ngunit ang kagandahan nito, mga kapatid, meron na tayong spiritual understanding at pinalalago ito ng Panginoon, ng banal na spirito sa ating puso sa bawat pagkakataon. Sanctification is adhering and submitting to the majestic purity of God. Meron ng awareness sa majesty ng Panginoon o sa kadakilaan ng Diyos. At ang awareness na ito sa majesty ng Diyos ay nagre-resulta ng consciousness about God's holiness, being conscious doon sa sinful way of life. That is why, from elementary knowledge that we are a sinner and God is holy, and we have a Savior who is Jesus Christ, we became more aware of the sinfulness of our ways in every detail of life. Makikita natin na, ay, kasalanan pala yun. Mas nagiging detalyado yung mga kasalanan at yung separation natin sa Diyos. Kaya nga dati, ang tingin natin sa white lies ay mini lies o mini sin. But ngayon, even white lies ay may kabigatan na sa ating kaisipan at sa ating puso. Our faith grows from believing that we are a sinner and saved by grace to knowing every inch and ounce of our desire and act is evil. The more we know about our spiritual bankruptcy, the more we cling to the richness of God's grace. Sanctification is God's work in us. He increased our faith in Him by revealing Himself more and more to us. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing of the Word of God. Bakit 2 beses binanggit yung hearing doon, mga kapatid? Dahil hindi lang natin isang beses papakinggan, ngunit palagian. Hindi lamang isang beses, hindi lamang nakapakinig ka ng Sunday, kakalimutan mo na siya ng Monday to Saturday, and again, Sunday papakinggan natin. Hindi tayo nasa-sanctify ng ganun. Although beneficial na nakakapakinig ka ng Sunday, pero ngunit dapat natin limiin ang mga salita ng Diyos. Monday to Sunday, where we are separated from the world, or set apart sa world for God's glory and God's purpose. That is why the gospel is the means of God to sanctify us. At ang pinupunto natin dyan, mga kapatid, sanctification is inward working of God within the soul of His children. Katulad ng binasa natin kanina, doon kung titignan natin yung Leviticus chapter 19 verse 2 at yung 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16, sabi diyan, God is holy. You should be holy. At paano ito mangyayari sa ating buhay? Kung sinasabi natin na hindi sa sarili nating gawa. Dahil pwede nating pikiin ang kabanalan
Pwede tayong gumawa ng mabuti na seemingly right, seemingly good, pero corrupt yung ating puso. Pinakita natin yung tatlo kaninang dahilan kung bakit hindi magiging righteous and holy yung ating mga gawa. Dahil wala tayong pagkakilala sa tunay na Diyos, dahil ang desire natin ay bukod sa Kanya o iba sa Kanya, at yung dulo nung ating ginagawa ay laging patungkol sa ating sariling glory, hindi iyon holiness. Hindi iyon righteousness sa harapan ng Diyos. Pwede nating ipikiin yung mga bagay na yan outward. That is why God revealed Himself first by giving us salvation and life so that we may have heart and mind fixed on Christ, that all our thoughts, desire, and act are rooted and grounded in Him. Kaya napaka-importante na malaman natin na ang sanctification ay inward working of God in us. Or we can have deed that is seemingly good, but not rooted and grounded to the revealed truth of God through Christ. Walang kabanalan at walang grasya. Ginagawa ba natin ang ating ministeryo na merong pagkakaalam na Christ minister to us? Sabi kanina, He washed our feet. Ginagawa ba natin yung ating mga ginagawa sa ating mga kapatid ayon dun sa kalooban ng ating Panginoon, that we look unto ourselves as a servant of each other? Ang aim ba natin to serve one another is to glorify God or to glorify ourselves? To say that I am the most knowledgeable in our church. Ako yung pinakamasipag sa loob ng church. Ako yung pinakamaraming nag-donate sa church. May we ponder upon the gospel. The grace and mercy of God are amazing. We may always marvel upon it, for we see the great distance between God and man, that even Adam was created with holy disposition and inclination to serve and obey God. But he failed to confirm his righteousness. Ito yung kagandahan ng grasya ng Panginoon, mga kapatid. Si Adam ay kinreate with holy disposition to obey God's righteousness, to confirm His righteousness. But in Christ, mga kapatid, He gave us first His righteousness, and He conformed us into His holiness through the working of the Holy Spirit in our hearts, enlightening our minds doon sa katotohanan ng kabanalan ng Diyos. When God says, it is a sin, it is a sin. And our work should be gracious and loving like Christ. Pwede nating makita dito, mga kapatid, na pag tayo ay nagre-review, do we do it graciously? When we serve, do we do it dahil mahal natin yung kapatid natin, dahil alam natin pinagkamatayan sila ni Kristo? That is why we need the gospel. We need the working of the Holy Spirit in our hearts so that we may understand the holiness of God and His grace na masaturate yung ating kaisipan doon sa persona ni Kristo. Kung ano yung kabanalan ni Kristo, yun yung ating ma-imitate outwardly. Naalala ko nung ako ay bata, kami ay nagbabakasyon sa bahay ng aking tiyahin.
Siya ay, masasabi ko na may kaya, every summer nandoon kami. At sa kabutihan ng kanyang puso, she let us enjoy good and decent life pagka nandoon kami sa kanila. Therefore, mga kapatid, nagre-require siya na we act good and we act decent doon sa kanyang pamamahay. Dahil nakikita namin yung ganda ng mamuhay kasama siya, dahil siya ay nagpo-provide ng mga good and decent life sa amin, kami din ay nai-inspire to do good or to be good and decent kapag nandun kami sa bahay na. Naalala ko, bawal tumunog yung plato. Ang ayaw na ayaw niya noon. At yun yung ginagawa namin. Nasa oras yung aming paliligo, nasa oras yung aming paggising, at ganun din yung aming mga kilos ay tino. Dahil nakita namin how good din mamuhay sa decent na pamamahay katulad dun sa kanya. But that is temporal, mga kapatid. Unlike dun sa great grace ng Diyos na ibinigay sa atin through Christ. He has given us salvation and life. He sustained us. He will complete what He started good in us. What we are talking about here is eternal life, not temporal life. The greatest necessity of life is Christ. Sabi natin, last preaching natin, eternal life begins doon sa regeneration. At ngayon, nag-uumpisa na yung iyong buhay kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Hindi mo ba nakita yung dakilang gawa ng Diyos sa iyong buhay nang ikaw ay dali niya mula sa kadiliman ng mundo papuntang liwanag? Hindi ka ba aakto ayon doon sa buhay na meron ka na ngayon? Remember Romans chapter 12 verse 1 to 2. It is through the mercy of God that we have renewed mind. That is why we have good works and purpose. Good works for the purpose and glory of God. Hindi ka pwedeng magkaroon ng good works sa loob ng church kung hindi mo nauunawaan ang mercy ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng banal na pagkilos kung hindi mo nauunawaan yung kabanalan ni Kristo. It is the grace of God that we have. That is why we are separated from the world and now has work that is pleasing to God. And it is the same grace that continually sanctifies us until it is perfected in the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Paano natin mapapanatili na yung ating pamumuhay ay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon? Sabi ni Kristo, He sanctified Himself so that we may be sanctified. Ang ating unang challenge, sanctify our hearts and minds by the gospel. Dahil ang sanctification ay inward working, sanctify your mind and heart with the gospel. Paano mangyayari yan? Sa preaching of the word. Tignan mo yung kabanalan ni Kristo kung gaano kababa yung kanyang puso na bagamat siya equal with God, sinet aside niya yung kanyang karapatan so that you may have salvation. And I pray na iyon din yung ating same heart when we serve our brethren. At makikita natin yan palagi doon sa preaching of the word. Makikita natin yung pag-ibig ni Kristo. That even we are a sinner and His enemy, He loved us. He died for us. Sa sacraments, mga kapatid, makikita natin yung kabanalan ng Diyos. Sa bread, Christ gave His body for our atonement. Sa wine,
Christ sanctify us. Positional sanctification. Christ sanctify us. Nilinis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. And also sa prayer, mga kapatid. Itong prayer ang nagpapakita na you believe that the sanctification is work of God and not your works. You just respond dun o tumugon ka lang dun sa paggawa ng banal na spirito na i-convict ka dun sa preaching na nakita mo, i-convict ka sa sacraments. Pray to God na magkaroon ka ng spiritual understanding in every preaching, in every devotion that you have, in every sacraments you partake. Nawa, masalamin mo yung mga maliliit na kasalanan mo pang ine-enjoy. Nawa, masalamin natin yung maliliit na ways natin. That is sinful. Masalamin natin kay Kristo palagi. At para sa world, o sa mga wala pang pananampalataya, marahil, you're still working for the confirmation of your holiness, using your self-righteous work. Let me tell you, friend, that it is nothing in the sight of God. In fact, sabi niya doon sa Isaiah, that is filthy rag. For the distance between God and man is great. It will lead you to death. But there is good news in Christ. The gap between God and man, minijate ni Kristo. Siya yung naging tulay dun sa great gap na iyon. You will be saved. You will be saved and will be in His holy kingdom through faith in Christ and repent on your sin. Yung righteousness na ipinagmamalaki mo ay baliwala sa Diyos kung wala kang pananampalataya sa ginawa ni Kristo. In fact, the thought that you boast upon your righteousness means you boast against God. I appeal to you. Bitawan mo yung self-righteousness na yan. At mag-cling ka doon sa ginawa ni Kristo. At pagsisihan mo ang iyong kasalanan. And He will give you His righteousness. And He will sanctify you by His work in your life. At hindi lang, mga kapatid, na tayo ay pinapabanal. Hindi lang ito puro intellect, renew the heart. Tayo ay sinanctify dahil may purpose ang Lord. The Scripture tell us that we are sanctified for a purpose. Naalala ba natin yung sinabi ko kanina doon sa introduction na si Adam is created for a purpose to represent God. Tayo din ay merong purpose and that is to represent God and call the other elect. Sa verse 18, sabi ng Panginoon, the Father sent Him into the world and He sent His disciple into the world. Ito ay nagpapaalala sa atin doon sa verse 4 and verse 5 nitong chapter 17, kung saan sinasabi ni Kristo na nag-glorify na ang kanyang Ama through His accomplishment ng work na ibinigay sa kanya ng Panginoon. That is to reveal God sa buong mundo, representing God, and to call the elect to faith, meaning Jesus Christ is sanctified to represent God and to save the elect sinner. Kinonsecrate ng Diyos si Kristo, sinanctify ng Diyos si Kristo for a purpose. Katulad ng mga prophets at priests sa Old Testament, mga kapatid. Si Prophet Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi diyan,
God consecrate him para sa isang purpose. And that is to proclaim God's will doon sa nation ng Israel. And even yung pag-utter ng word that declare God sa buong mundo at pagtawag sa pananampalataya sa bayan ng Israel, yun ang trabaho ng prophet. Ngunit sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, God consecrate him, God sanctify him, God set him apart sa mundo para dito sa task na ito. Like Jesus, chosen by His Father before the creation of the world, consecrated for the task to save the lost sinner, to declare to them them the greatness and goodness of God. Ganon din yung consecration ng mga priest, mga kapatid. Kay Aaron, from the tribe of Levi. God chosen them to appoint him and his children to be priests in the temple of the Lord, to do sacrificial system that is needed for the atonement of sin of the nation ng Israel. Makikita natin yan sa Leviticus chapter 8. Kinonsecrate sila Aaron, yung tribe ni Levi, na siya ay maging priest ng buong Israel. Yung kanilang lahi ay magiging priest lamang. Sila lang yung pwedeng maging priest sa bayan ng Israel. They are set apart from other. At makikita natin sa chapter na yan, sila ay kinonsecrate, si Aaron ay kinonsecrate bilang high priest at gayon din yung kanyang posterity. Ang Diyos ay kinonsecrate si Aaron ng oil, alluding or nagpapahayag ng presence ng Holy Spirit, knowledge ng Holy Spirit in him. Ngunit, pwede nating maalala si Kristo dahil ito yung kanyang office. Siya ang high priest. He was consecrated and set apart for the work of redemption. Sa kanyang baptism, makikita natin yung pagbaba ng banal na spirito. Pinapakita nito na siya ay biniyayaan, kinonsecrate ng Diyos for a task to be high priest ng kanyang mga nilikha. At dun sa, balik tayo kay Aaron, mga kapatid, merong poetical account ang scripture dyan at makikita niyo dyan sa Psalms chapter 133, particularly dun sa verse 2, kung saan yung anointing sa kanya ng oil is from head and flows down to his beard and down to his garments. At ang interpretation dyan, mula sa kanyang ulo, sa kanyang beard, sa kanyang garment, at sa kanyang buong katawan. Ito ay type of God's consecration of His church, that God consecrate our high priest, Jesus Christ, who is the head of the church, and it flows down to His body, the church. Ano yung makikita natin dyan? That through Christ, we are consecrated. At dahil dyan, inevitable din na yung part ng head, which is the body, ay ma-consecrate. Yung katawan din ay mako-consecrate. At makikita natin sa katotohanan ng Diyos na si Kristo ang high priest na nag-offer once and for all. Hebrews chapter or 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. He proclaims the truth of God, or he bring the elect to His kingdom, to the kingdom of priest. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 6, yung nation ng Diyos ay kingdom of priest. We are part of His body. Therefore, we are sanctified for a purpose to proclaim the gospel of Christ, for
the edification of the church, and also to call the elect sinner out of the world. And that purpose is not burden. Sometimes iniisip natin, ang hirap naman maging Kristiyano kasi ang dami mong kailangan gawin, kailangan mong maging banal. At yan yung ating problema sometimes. Di natin nakikita yung kasaganahan at kaligayahan ng buhay. Tignan natin si Kristo dun sa John chapter 4, verse 31 to 34. His satisfaction is to do the will of the Father. Sabi ng mga disciple niya, Panginoon, kumain ka naman. Sabi ni Kristo dyan, my food is to do the will of my Father. Ito yung hindi maintindihan ng walang pananampalataya kay Kristo. For our sinful flesh demands contrary to what God demands to us. Tignan natin yung Israel, mga kapatid. Meron silang dakilang pagpapala mula sa Diyos. Meron silang mayamang bansa. Meron silang revelation ng Lord na ina-utter ng prophets. Nandun yung presensya ng Diyos sa templo. Pero lagi nilang sinasalungat ang Diyos dahil mas sinusunod nila yung demand ng flesh nila na nagsasabi sa kanila, napakabigat ng mga utos ng Diyos. Sila ay laging nadedisiplina ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa captivity. Nakita nyo ba yung cycle sa Old Testament? God revealed, they repent, and then babalik sila sa old ways nila, which is yung desire ng flesh nila, then captivity. Ganun pa ulit-ulit yung Israel. Isa sa great example dyan, mga kapatid, yung Jeremiah 29. Nagtalakay ni Pastor kanina to. Kung saan pinaalala ng Diyos ang kanyang dakilang plano sa bayan ng Israel. At ang plano na yon ay para sa kanilang kabutihan. Verse 12 ng Jeremiah 29. At pag nangyari yon, ay hahanapin nila ang Diyos ng buong puso. Ito yung nais ng Diyos, yung maging satisfied tayo in His salvation and life that bestowed unto us. Bakit kailangan ipaalala sa kanila yung mga bagay na yon? Dahil sila ay tumataliwas sa utos at salita ng Diyos. Inaakala nilang itong utos na ito ay hindi para sa kanilang kabutihan, hindi para sa kanilang kapakanan. Ngunit pag dinidisiplina sila ng Diyos, nakikita nila ang kadakilaan na meron sa Diyos. Tayo din ay dinidisiplina ng Diyos. When we hear the gospel, kinoconfront yung ating sinful ways. When we pray to God, when we are exhorted by our brothers in Christ. Ano yung plano ng Diyos para sa atin? When we have sinful ways, we are rebuked. Ano yung plano sa atin? I-representa natin ang Diyos sa mundo. Ngunit mas pinipili natin kadalasan na i-representa yung ating sarili dahil hindi ito ang kailangan at kasapatan at kaligayahan natin minsan sa buhay. Kaya ine-reveal ni Kristo ang katotohanan sa kabutihan at kadakilaan ng purpose ng Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang. Jesus Christ consecrate Himself that His people may be sanctified. Ang pwede nating makita dyan, God sanctify the joy of His children. Hindi pa rin nalalayo doon sa tema ng plead ni Kristo sa kanyang mga hinirang. Sinasanctify ng Diyos yung ating joy. Hindi ka, Christ's joy is to glorify His Father. That is why He is able to represent God and perfectly abide the will of His Father. Tignan natin sa creation, katulad kanina, Genesis 1 verse 26. Binigay ng Diyos. O God created man in His own image to rule over creation. God put Adam in the garden to cultivate the garden and keep it. Genesis chapter 2 verse 15. To keep the garden, to rule over the garden, to represent God in all generations to come.
God has given sa Israel land where He can meet and sanctify them to represent Him to the world. God promised Abraham that He would bless him and his descendant and turn them to be blessing to all nations. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. God promised him a land and descendants. Ganun din, sabi ng Diyos sa kanya sa Exodus 19, o tinawag sila ng Diyos sa Exodus 19 na Holy Nation, Kingdom of Priests, by living according to the Word of God, the nation will be or will see the glory of God, or all the nation will see the glory of God in them. But like Adam, nag-fail ang Israel to obey and represent God and His holy character. Ang masasabi natin dyan, only God can image God. Only God can represent Himself. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11, Jesus Christ, the Redeemer, is the image of God in man. Sabi sa Hebrews 1, chapter 1, verse 1 to 3, and Colossians 1, verse 15, Jesus Christ represent God, for He is the Son of God. He is the exact imprint Jesus Christ brings all the elect to God, to His kingdom, through His death on the cross and resurrection. Ephesians chapter 2, verse 6. Christ established the kingdom of God. But this kingdom is not a place, but a rule particular to His people. Yung kingdom na to ay hindi land, but a rule to us. Yung holiness niya ay nakikita natin sa Kanya. Yung pag-ibig ng Diyos ay nakikita natin sa Kanya. At yun yung sinusunod natin. Kaya naman yung mga nananampalataya kay Kristo, the disciple of the Lord, and all who will believe in Him, are sent to the world to represent God as they are the body of Christ. John chapter 15, verse 26 to 27. John chapter 13, verse 20. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, sanctification as physical manifestation in the life of God's children. As true holiness comes from God, enables us to live a life that is pleasing to Him. Tignan natin yung buhay ng mga believer. Yung kanilang joy, even yung mga disciple, tignan natin yung kanilang buhay. Yung kanilang joy is in the communion with God. Their joy is in the salvation that God bestowed unto them. Their joy is the salvation of others. At makikita natin yan sa passage natin ngayong umaga. Verse 17, their joy is in their communion with the Word. Their joy is in the salvation of others. Verse 18. Verse 19, their joy is in their salvation. Kung tayo ay may joy, meron tayong satisfaction sa Diyos. Our life is rooted and aligned with Him. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Dito nagiging totoo yung we are changed from glory to glory. We cannot act kung wala tayong joy and satisfaction sa bagay na yon. Yes, we can act temporarily, pero may hangganan yung bagay na yon. But when we have joy and satisfaction in a particular act, magiging consistent tayo sa bagay na yon. Tingnan natin yung buhay ng ating mga kapatid sa Panginoon.
makikita natin kung paano sila magmahal sa salita sa pamamagitan ng kanilang paghawak doon sa samon ng Lord every Lord's Day. And even in fellowship and even in prayer, asking one another the, the prayer concern that we have. Tingnan natin kung paano mamangha ang bawat isa sa righteousness ng Diyos, sa persona ni Kristo. At tingnan natin yung sarili natin. We have no pleasure in sin. For God does not have pleasure in sin. God hates sin. That is why we now hate sin. Tignan natin kung gaano kabanal yung pag-ibig ng Diyos. Na inibig niya ang sinner like us. Na tayo ay different from Him. Alien tayo sa Kanya. But He still loves us. And even before the creation, alam niya na magre-rebel tayo against Him. But still, He chose to love us. At nakikita rin natin yan sa ating pag-ibig with each other. Not because of our likeness and being kindred to any material things, kaya tayo may pag-ibig sa bawat isa. But because we know that we are loved by God. Yes, we are sanctified by the Holy Spirit inwardly, but there is manifestation of it outwardly, for we cannot hide the light of God that is growing in us, in our heart. That is why it is inevitable to be holy as we are sanctified spiritually. James chapter 2 verse 17, mga kapatid, faith without action is dead. Pero dapat nating unawain na yung congregation na sinasabihan ni James dito ay mga nagpa-practice ng antinomianism o hindi na sumusunod sa kautusan ng Diyos dahil sila ay niligtas na by grace at not by law, but not by abiding the law. Ngunit tunay pa rin yung sinasabi ni James dito. Ang sabi natin, regeneration is the beginning of sanctification, and justification is the judicial ground. That is why we are sanctified. Therefore, if we are regenerated and saved or justified through faith in Christ, then merong manifestation yung faith na yan sa ating buhay. If God hates sin, we will hate sin. If God loves sinner and desire them to repent, we will have this kind of heart. And if God desire to have communion with us, then it will also be our desire that leads to outward manifestation. Huwag nating i-neglect na mag-respond. Ito yung ating pagsalo sa biyaya ng Diyos as He confront our heart. As He sanctified inwardly, let it shine sa world so that we may represent God and His holiness. Yan yung ating challenge sa umagang ito, yung pangalawang challenge. Live according to your faith. Napakaganda nung binigay ni Pastor Ier na example dito na si Satan. He know God, but he fails to submit to God. And he choose to sought his own glory. Pagka nineneglect natin tumugon doon sa rebuke ng gospel, we are like Satan who choose our own glory, our own desire.
Alam nyo mga kapatid, yung isa sa magandang analogy na nakita ko sa isang pamumuhay ng Kristiyano ay yung sinabi ni Pastor Ear sa akin sa aming oversight that sometimes, kapag tayo ay nire-rebuke ng ating kapatid sa Panginoon, kung tayo ay nare-rebuke sa preaching, dahil tayo ay may mga fasad, naglalagay tayo ng napakaraming fasad sa ating harapan, sa ating pagkatao. At sa rebuke at sa preaching ng gospel, binabasag ng Diyos unti-unti yon hanggang tayo ay maging hubad sa harapan ng bawat isa. At ang makita na lamang ay yung robe of righteousness ni Kristo sa atin. Para sa sinners, do not say na hindi ka kinonvict ng Lord. Para sa sinner, meron sigurong sin na nagsastruggle ka. Maybe you are looking at the wrong direction. Marahil na unawaan mo na ang sin ay masama, but you forget to look at the holiness and greatness of mercy of God. That is why yung mortification ng sin every day ay ginagawa mo sa pamamagitan ng iyong sariling might at sariling will. Nakakapagod yan, kapatid. Ibe-burden ka niyan. Look at Christ. Let your mind be so saturated sa kanyang holiness and mercy that you are convicted by His holiness and be dependent dun sa mercy ng Diyos. Sa mga nag-struggle sa buhay, perhaps there's someone that is struggling here. Maybe you are suffering in life and it tempts you to compromise. Look at the holiness and mercy of God. Your situation is the way of God to sanctify you. Sometimes merong madidilim na providensya ang Lord sa atin. Dahil He is operating in our heart that He be your comfort and your all and all and only satisfaction in life. May we embrace yung grace at yung holiness ng Lord in every situation. Dahil sinasanctify na tayo. Pinapabanal tayo ng Diyos. Dito ako magtatapos. As we are sanctified, we are become more and more like Christ, the holy and loving God that Christ revealed to us. As we became more like Christ, we are glorifying God. At nagiging totoo yung being vine and the branches in our life. At nagiging totoo na we are sons of God. And knowing that we are glorifying God, the more we are assured that we are part of His body. That is the whole message of the Gospel of John. And we may, and I pray that we respond sa work ng Triune God, sanctifying us inwardly, that we let the light of Christ shine in our life. Hindi pagiging KJ ang pagiging banal. Hindi suffering ang pagiging banal. But it is for our good. At yun din ang ating identity na ngayon. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang maalala namin na kami ay iyong pinagiging banal, kami ay iyong sinasanctify, kami ay iyong patuloy na dinadako, Panginoon, sa iyong mensahe. Hindi lang para matuto, Panginoon, ngunit makonform sa image ni Kristo. You choose us out of the world and bring us to your kingdom. The nation of priests who proclaim your greatness and your goodness, so that the world may see your glory and that the world may
believe in Christ and also repent upon their sins. Lord, enable us to respond sa iyong inward sanctification in us so that you may be glorified in our life. Thank you, O Lord. All these things we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.